Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 33. Alam mo, ito na yung moment na matagal nang kinatatakutan ni Jacob, yung makaharap niya si Esau. Parang ikaw na may nakaalitan noon, tapos after many years, bigla kayong magkikita, hindi mo alam kung galit pa ba siya o okay na. Pagtingin ni Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang 400 na lalaki. Nakaka-intimidate talaga. Kaya inayos ni Jacob ang pamilya niya, parang careful planning. Inuna niya ang mga alila at mga anak nila, sunod sina Leah at ang mga anak niya, at sa pinakahuli sina Rachel at si Joseph. Parang pinoprotektahan niya yung pinakamahalaga sa kanya. Tapos si Jacob mismo, umuna. At habang papalapit siya kay Esau, 7 beses siyang yumuko sa lupa. Sa kultura nila, ang ganong pagyuko ay tanda ng sobrang paggalang at pagpapakumbaba. Parang sinasabi niya, hindi ako lalaban, nagpapakumbaba ako. Pero ito yung nakakagulat at sobrang ganda. Sa halip na galit, tumakbo si Esau papunta kay Jacob. Ni-embrace siya, niyakap siya, hinalikan, at pareho silang umiyak. Imagine mo yun, yung inaasahan mong gulo, naging reunion na puno ng iyakan at forgiveness. Parang biglang nawala yung bigat ng nakaraan. Tinanong ni Esau, sino itong mga kasama mo? Ipinakilala ni Jacob ang pamilya niya, isa-isa silang yumuko bilang paggalang. Makikita mo dito yung restoration, hindi lang sa magkapatid, kundi pati sa buong pamilya. Napansin ni Esau yung mga kawan ng hayop na pinadala ni Jacob. Sabi niya, para saan ito? Sumagot si Jacob, para makahanap ako ng pabor sa iyo. Parang peace offering talaga. Sa una tumanggi si Esau, sabi niya, mayroon na akong sapat. Pero nagpumilit si Jacob. Sabi niya, kung tunay kang may pabor sa akin, tanggapin mo ito. At sinabi pa niya, ang makita ang mukha mo ay parang nakita ko ang mukha ng Diyos. Grabe, no? Parang sinasabi niya yung takot ko na palitan ng grace. Sa huli, tinanggap din ni Esau ang regalo. Pagkatapos nun, nag-offer si Esau na sabay silang maglakbay. Pero si Jacob, maingat. Sabi niya, alam mo naman, mahihina pa ang mga bata at mga hayop, hindi namin kayang magmadali. Parang gentle way ng pagsabi na, mauna ka na, susunod kami. Nag-offer pa si Esau na mag-iwan ng ilang tauhan para tulungan sila. Pero tumanggi si Jacob, sabi niya, okay na ako. Minsan ganun, di ba? Kahit okay na kayo, may boundaries pa rin, hindi na tulad ng dati. Kaya nauna si Esau pabalik sa Seir. Si Jacob naman pumunta sa Sukoth. Doon, nagtayo siya ng bahay at mga kubol para sa mga hayop. Kaya tinawag yung lugar na Sukoth, ibig sabihin mga kubol. Pagkatapos naglakbay siya papuntang Shechem sa lupain ng Kanaan. Doon siya nagsettle. Bumili siya ng lupa, parang simbolo na dito na ako magsisimula muli. At ang pinakamagandang ginawa niya, nagtayo siya ng altar. Tinawag niya itong El Elohe Israel. Ibig sabihin, ang Diyos ng Israel. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa point na ito, mula sa takot sa pakikipagbuno hanggang sa kapayapaan. Ang ganda ng lesson dito, minsan yung kinakatakutan natin na confrontation, hindi pala magiging gulo, minsan magiging healing. Hindi natin kontrol ang puso ng ibang tao, pero kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon. At isa pa, kahit may forgiveness na, okay lang na mag-set ng boundaries. Peace doesn't always mean going back to the old setup. At higit sa lahat, after ng lahat ng pinagdaanan, huwag kalimutan magpasalamat. Kasi bawat hakbang, kahit mahirap, may purpose pala sa dulo. Genesis chapter 34. Alam mo, itong chapter na ito, medyo mabigat at masakit. Parang kwento na may halong injustice, galit at maling desisyon. Pero importante pa rin maintindihan. Si Dina, anak ni na Jacob at Leah, lumabas para makipag-socialize sa mga babae sa lugar. Parang simpleng paglabas lang, getting to know people. Pero may isang lalaki na nakakita sa kanya, si Shechem, anak ni Hamor na pinuno ng lugar. Kinuha niya si Dina at inabuso siya. Malinaw na mali ito. Isang malaking kasalanan at injustice. Pero pagkatapos nun, parang biglang nagbago ang approach niya, na in love daw siya kay Dina. Kinausap siya ng maayos at gusto niyang pakasalan. Sinabi niya sa ama niya, kunin mo siya para maging asawa ko. Parang gusto niyang ayusin ang nangyari, pero hindi nito binubura yung mali na ginawa niya. Nalaman ni Jacob ang nangyari, pero tahimik muna siya. Hinihintay niya ang mga anak niyang lalaki na nasa bukid. Samantala, pumunta si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Sabi niya, hayaan ninyong mag-asawa si Shechem at si Dina. Makipag-ugnayan na rin kayo sa amin, intermarriage, trade, paninirahan. Parang offer ng alliance, business, family, lahat. Dumating ang mga anak ni Jacob at nalaman nila ang nangyari. Sobrang galit nila. At tama lang, kasi malaking kahihiyan at kasamaan ang ginawa kay Dina. Pero dito na papasok yung complication.
Sumagot ang mga anak ni Jacob, pero may panlilin lang. Sabi nila, hindi namin pwedeng ipakasal ang kapatid namin sa hindi tuli. Kung gusto ninyo, magpatuli lahat ng lalaki ninyo, saka pwede. Sa ibabaw, parang condition lang, pero sa loob may plano na sila. Nagustuhan ni Shechem ang proposal dahil mahal niya si Dina, kaya kinausap niya ang buong lungsod. Sabi niya makipag-isa tayo sa kanila, magiging atin din ang mga ari-arian nila. Parang win-win sa paningin nila. Pumayag ang lahat ng lalaki at nagpatuli sila. Isipin mo yun, isang buong lungsod, sumunod sa isang kondisyon, hindi nila alam ang mangyayari. Pagdating ng ikatlong araw, ito yung time na masakit pa ang sugat nila, dumating sina Simeon at Levi, mga kapatid ni Dina. Dala ang espada, pinatay nila ang lahat ng lalaki sa lungsod. Pati si Hamor at si Shechem, pinatay nila. Pagkatapos noon, kinuha nila si Dina mula sa bahay ni Shechem. Pero hindi doon natapos. Yung ibang mga anak ni Jacob pumasok sa lungsod at ninakawan ito. Kinuha ang mga hayop, kayamanan, pati mga babae at bata, dinala nila bilang bihag. Parang naging total destruction. Ngayon si Jacob nag-react. Hindi dahil sa nangyari kay Dina, kundi dahil sa ginawa ng mga anak niya. Sabi niya, pinahamak ninyo ako. Magagalit ang mga tao sa paligid, baka magkaisa sila laban sa atin. Parang iniisip niya ang consequence. Mapapahamak tayo dito. Pero sina Simeon at Levi sumagot, dapat ba tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng walang dangal? Makikita mo dito, galit at desire for justice, pero mali ang paraan. Ang bigat ng lesson dito, minsan, kapag nasaktan tayo o ang mahal natin sa buhay, natural ang magalit. Pero kapag hinayaan natin kontrolin tayo ng galit, nagiging mas malala ang resulta. Parang apoy, akala mo makakatulong, pero mas maraming nasusunog. Interesting din, dito makikita na kahit ang pamilya ni Jacob, hindi perfect. May injustice, may revenge, may fear. Pero sa gitna ng lahat ng ito, tuloy pa rin ang plano ng Diyos, hindi dahil perfect sila, kundi dahil faithful siya. At isa pang insight, hindi lahat ng pag-aayos ng mali ay tama na. Kahit gusto ni Shechem ayusin sa pamamagitan ng kasal, hindi nito mabubura ang kasalanan. Ang tunay na justice at healing hindi galing sa pilit, kundi sa tamang paraan. Dahan-dahan lang. Kasi ang galit na hindi na-process na maayos, pwedeng magdala ng mas malaking gulo kaysa sa original na problema.